Yan ang ibabaw. Ang ibabaw, ilalim, daya, or may daya siya. Isa nating ka-checkmate na request na magpakita daw tayo ng pagle-lacing ng ang hub is 32 holes at ang rim na gagamitan ay 36 holes. Yung mga ganitong klase ng pag-lacing, ito po yung tinatawag natin in short na daya or may daya siya. Magkakaroon ng patlang na apat na butas dito sa rim. Ayan. At hindi ko na ituturo yung paglagay ng rayos, siguro alam nyo na yan, no? Alternate lang, ibabaw, ilalim, ganyan lang siya. So ipapakita ko na lang paano ba i-apply yung 32 holes na hub sa 36 holes na rim. Una, kuha tayo dito. Kahit saan dito, no? Kuha tayo ng rayos. Ito, ibabaw. Ibig sabihin ng ibabaw, yung nasa harapan natin na nakikita natin ng rayos. Ayan, yan ang ibabaw. At ang ilalim, yung nasa likod ng ating hub. Ayan, katulad yan. Ayan, ibabaw, ilalim. So, ang kuha natin dito is pang 5. So, bibilang tayo. Ibabaw, pag hawak natin to, ibabaw. 1, 2, 3, 4, 5. Ito ang kukuha natin, pang 5. So ayan ang kuha. Ayan. And then yung nasa ilalim, ito yung nasa ilalim. Ito yung nasa ibabaw. Yung ilalim, yun ang iibabaw. Ito, iikis. And then malalagay sa ibabaw yung nasa ilalim. Ayan. Ganyan siya para matibay. Ayan. And then hanapin natin yung ating lagayan ng pito. Ayan. Ayan. Ito, yung pito. Dito tayo maglalagay ng unang rayos. Ito, yung inikas natin kanina. Pasok natin yung isa. And then pangalawa dito. Yan, pakita ko sa ibabaw ko yan. Mayroon siyang isang patlang na butas ng rayos. Imagine niyo, no? Ayan, sana makuha nyo. Ito yung isang rayos, ito yung isa, ito yung pito. So may patlang siya na isang butas para sa isang rayos. Ayan. And then lagay na natin yung nipple. Natin ang nipple, ayan, nalagay na natin. And then, ayan. Pa natin. So, pangalawa, yung kasunod ng ibabaw, ito, kukuhanin natin yan. Ito yung kasunod ng rayos. Ito, yan. Wala tayong tagahawak mag-isa lang ako. Yan. So, una kong kinuha. And then yung kasunod nun, ito yung kasunod. And then yung kasunod nito, para hindi na tayo bilang ng bilang. Pero pag tinatanong tayo kung ilan ang kuha natin dun sa rayos, yung pang 5 po yun. So ngayon, pag nakakuha na tayo ng vanishing point natin ng rayos, so kasunod lang, para hindi tayo bilang ng bilang. Ito, yung nasa ibabaw na kasunod, kuhanin natin. And then yung kasunod nung nasa ilalim. So ito, nasa ibabaw. Ang kasunod niya na nasa ilalim, ayan, tulad yan, ito yung kinuha natin, nasa ilalim siya. Ito yung nasa ibabaw. Siyempre, ang sunod yung sunod na nasa ilalim. Ayan. And then, yung nasa ilalim, mapupunta sa ibabaw pag pinag-ikis natin. Ayan. And then, ito yung pito, space, likta. Dito malalagay yung isang rayos natin. Ayan. And then, yung pangalawa, likta. Doon yung pangalawang rayos. Ayan. Ayan. So, ganyan ang itsura niyan. May likta parati. Then, lagyan natin yung nipple. So, pangalawang set na siya, no? Natigda dalawa. Ayan. So, nandito yung magic na gagawin natin or yung daya. So, pag nakaset na tayo ng 4 na rayos, 1, 2, 3, 4, kukuha ulit tayo ng kasunod. So, syempre, yung kasunod nung ating kinuha kanina. So, ito yung nasa ibabaw na kasunod, kuhanin natin. And then, yung kasunod nung nasa ilalim, kuhanin natin. Ayan. And then, yung nasa ilalim, mapupunta sa ibabaw. Pag iikisin natin, ayan. Ayan, nandito yung twist or yung daya natin gagawin. So, ayan. Diba, pinakita ko sa inyo na may ano siya, may isa tayong space na iiwan para sa rayos. And then yung kasunod, nakaset na tayo ng 4 na rayos. Yung pang 5 rayos, ito, unang butas, pangalawang butas, doon na tayo maglalagay sa pangatlo. Ito, ayan, pangatlo. So may patlang tayong 2 butas doon sa pang 5. Ayan, 2. So ayan, lagay na natin yung nipple. Ayan, isa-isahin ulit natin, no, para makuha ninyo. So ganyan po ang setup niyan. 1, 2, 3, 4. 4 na rayos. Yung pang 5, ito yan, may likta na tayong 2. So dito, isa-isa lang ang ating ilikta na butas. Isa. Pagdating sa pang 5 rayos, ayan, ito yung 1 set, 2 set,
pang 5 rayos, 2 likta ng butas, then sa pangatlo na tayo maglalagay. And then, ganun ulit, isang set ulit ng 4 dito. Ayan, set natin ulit ito. Kuha. Yung kasunod nun, nasa ilalim. Ayan, ganyan yung unang lacing natin sa kabilang side ng ating hub, no? Ayan, ganyan siya. At ulitin ko lang ulit paano natin ito ginawa para makuha ng ating mga newbies na mga ka-checkmate. Ayan. Ito po yung pito. Ayan. Ang pito. Ayan. So, bawat likta po ay meron tayong dalawang set na tigda-dalawa. Ayan. Bilang tayo. 1, 2. Likta yung gitna. May likta po yan pagitan. 1, 2, 3, 4. So, yung pang-apat, lilikta tayo ng dalawang butas. Ayan. Ayan yung dalawang butas. Lumikta tayo. Dun tayo sa pangatlo, naglagay ng rayos. And then, dalawang set ulit yan na 4. Ayan. So, 1, 2, 3, 4. Pagka 4 natin, ayan, pang-4 na rayos, ay lumikta ulit tayo ng dalawang butas. Ayan. Ito yung dalawang butas. Tapos, another set ng dalawang ekes na rayos, 4, and then ganun ang ganun hanggang sa makarating tayo doon sa pinagsimula natin doon sa butas ng pito. Ayan, ganyan lang yung pag-lacing ng ating 32 holes na hub at ang ating rim ay 36 holes. So, ang ginamit natin dito, ang rim natin ay size 26. Gumamit naman tayo ng rayos na 265mm ang haba. At ang ating hub ay big bloods. Ayan. Gawin naman natin yung kabilang side. Ganun pa rin. Simulan pa rin natin doon sa may pito. Ayan. So, yung tapat ng rayos natin, yun ang una natin kukuhanin. So, ayan. Simulan na natin. So, ito yan. Ibabaw. Ayan, dito tayo. Bandang baba. Ito. Ito yung ibabaw. Ilalim. Ilalim, yun ang ibabaw dun sa rayos. So may mga videos na ako nito, no, kung gusto niyo panoorin yung mga old videos ko, baka hindi na lang makita ng iba. So gumawa tayo ng panibagong videos para dito. Finished product ng ating glazing na ang ating hub is 32, ang ating rim naman ay 36 holes. So ganito ang magiging finished product niyan. Meron po tayong 4 na maluluwang or may bakante na isang butas ng rayos. Ayan, ito. Kasi nagbawas tayo ng butas sa rim kasi siya yung mas marami. So ayan, ganyan po ang setup niyan. Simulan po natin sa pito. Ayan, nagsimula tayong maglagay doon, 4. So bali, pag nag-lacing tayo, dalawang set ng cross. Ibig sabihin, 4 na rayos. 1, 2, 3, 4. Yung pang 5, lilikta tayo ng 2. And then, doon natin ilalagay yung kasunod. Kasi yung isa doon para doon sa kabilang side. And ganun lang po. Yung pang 4, yung 4 na rayos, yung pang 5, dalawang likta ng butas, and then yung pangatlo ang lalagyan natin. Pagkatapos natin doon, another set ng dalawang set ng cross, 4 na rayos, and then yung pang 5, dalawang likta ng butas, and then yung pangatlo doon natin lalagay. So ganun lang siya ng ganun hanggang sa mabuo natin yung ganitong klase ng pagkaka-lacing. Ayan. Ganyan po ang mangyayari kapag ang ating hub is 32 holes, ang ating rim ay 36 holes. So yan, sana nakuha niyo yung tips ko sa pag-lacing. So turuan ko naman kayo sa next na videos paano ba mag-align ng rim, mga technique. So ayan, thank you, and sana nakabigay ako ng konting idea sa pag-lacing ng 32 sa 36 holes na rim.